Iniharap sa Kamara ng ilang civil society organization ang review o pagsusuri nila sa panukalang 2026 national budget. Kabilang sa pinangangambahan nila ang lumolobong utang ng Pilipinas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang pagkakataon, iprinisinta ng ilang civil society organization sa House Committee on Appropriations ang kanilang People's Budget Review sa panukalang 2026 budget. Sabi nila, kulang ang alokasyon sa mga pangunahing serbisyo at pangangailangan gaya ng edukasyon at agrikultura. Halimbawa, 25.4 billion pesos lang daw ang inilaan para sa pagpapatayo ng mga classroom. Di sapat para mapunuan ang kakulangan sa classroom na ayon sa Center for People Empowerment in Governance o CENTEG ay nasa 200,000 na. Ang dating 12 billion pesos naman daw para sa textbooks at instructional materials, naging 11 billion na lang. In 2026, for every 100 pesos, only 38 pesos is left for actual programs and projects after mandatory expenses. This means fewer resources for health, education, labor, mobility, and social protection. We urge Congress to cut pork, waste, and abuse so that more funds can go to lifeline services. Madali pa ring mauwi ang pondo sa pork barrel, confidential funds, at mga proyektong nagsisilbi lang sa interes ng iilan. Nababahala rin ang mga civil society organization sa lumolobong utang ng bansa. We express concern that the national debt is projected to reach 19 trillion pesos, with debt servicing alone consuming approximately 14.4% of the total appropriations. A trend demanding immediate policy action. Wala naman pong masamang mangutang kung ang ating inuutang ay mapupunta sa mga produktibong paraan. At nakikita natin na may kakayahan naman tayo na magbayad. Pero sa nakikita po natin, ang National Expenditure Program is just like borrowing from one credit card to pay for another credit card. That is bad news to financial management. Panawagan ng mga CSO, mas aktibong partisipasyon nila sa budget process para mas masigurong mapupunta sa tama ang pondo. Ayon sa House Committee on Appropriations, linggo-linggong gagawin ang People's Budget Review at makakapagtanong na rin ang mga civil society organizations sa budget briefing sa pamamagitan ng mga vice chairperson ng komite. They could send their questions 24 hours ahead, so we can ask the vice chairperson of the Committee on Appropriations sponsoring that particular agency or presiding over that particular committee hearing to be the ones asking the questions. In the future, kung it is a very valid suggestion that the committee can consider yung mga institutional changes or amendments para mas lalong maging maganda at effective yung ating budget. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.